Hi there mga beloved yung soulmates, welcome to Renzo Tarot Channel. Nandito naman po tayo para pagsamahan at pagsaluhan ang isang soulful and meaningful na tarot reading dito lamang po sa inyong laging inaabangan, sinusubaybayan at sinusuportahan na Renzo Tarot Channel. If this is your first time po sa ating channel, please don't forget to like, comment, and mag-subscribe po kayo para po mas marami pa po tayong soulmates na matulungan para sa kanilang magiging kapalaran. Mega shoutout po sa ating mga pinakamamahal na soulmates, lalong-lalo na ating mga FWs na lagi nakaabang nakasubaybay. Saan mga panig ng mundo kayo naroon at sa ating mga soulmates dyan sa Pilipinas, maraming salamat po sa tiwala at suporta. At sa ating mga bagong subscribers, thank you po sa inyong suporta. And ang atin pong reading ay isang timeless reading. Ibig sabihin pa ng timeless reading ay kahit kailan nyo po ito mapanood ang video na to ay para po sa inyo ito, okay? Mensahe mula sa ating gabay Saint Michael the Archangel ang nagbibigay sa atin ng energy ng power para mabigyan kayo ng soulful and meaningful na tarot reading, okay? Ito ay mensahe mula kay Saint Michael the Archangel para sa ating mga pinakamamahal na nasa sign ng Libra. Okay, Libra, para sa inyo to. Wag na natin pang patagalin pa. Alam kong excited kayo. Sige. Mensahe mula kay Saint Michael the Archangel para sa inyo mga pinamahal kong nasa sign ng Libra, Spirit Universe, Spirit Guides. Unang card po para sa ating pinakamamahal na nasa sign ng Libra. Okay, eto. May nahulog na po. Sige, ayusin po natin ang baraha. Again, please, mag-comment po kayo, mag-like, at mag-share po ng ating video ngayon. Sige, apat itong nahulog. Unahin na po natin. Okay, para sa iyong unang baraha, Libra is the King of Wands. Okay, I can see here na parang may mga, Libra, parang lately, parang may mga regrets kayo. Parang may mga, ang tawag nito, parang may pinagsisisihan kayo. Ano ba tong parang hindi kayo nag-move on? Parang may mga binabalikan pa rin kayo na parang, yun pa, ito yung nakakasagabal sa mga plano mo sa buhay. Mag-comment nga kay Libra kung nakaresonate ka dito. Parang meron kayong iniisip pa rin eh. Kung tutusin, tapos na ang bagay na ito. Pero bakit parang hindi pa rin kayo nag-move on dito? Sige, alamin natin kung ano ba ang bagay na ito. Para sa yung pangalawang baraha. Okay. Libra, Knight of Swords. Oh, tingnan mo, nakaharap pa rin doon. May nakaaway ba kayo? Parang dumaan kayo sa isang parang confrontation. Parang alam mo yun, parang may nakatampuhan kay Libra. Okay? Parang basta it's dear for you. Parang malapit sa puso mo, malapit sa buhay mo itong tao na to. Parang na-involve kayo sa isang kaguluhan, sa isang parang what is this, sigalot, or parang it's all about chaos. Sige, kasi ito diba sabi ko sa'yo parang may iniisip ka. But ngayon sa pangalawang card, kinonfirm ito sapagkat ito ka, may laban ka na pinagdadaanan eh. Parang meron ka isang problema na hindi mo pa rin nasa-solve ngayon. Libra, ano ba ito? Sige, alamin nga natin. Basta it's all about parang Libra lately or kahit ngayon nararanasan mo pa rin na parang may gusto kang isolve na bagay na hindi mo ma-solve. Ito yung bumabagabag dito sa King of Wands sa pag-iisip mo ngayon or sa current situation mo, Libra. Sige. And kapag hindi po kayo nakaresonate sa reading na to, may ibang Libra, ay pakihanap po ng inyong energy sa ibang reading natin. Pero kung may iba namang sign na kahit hindi Libra at nakaresonate sa reading na to, ibig sabihin po, pwede rin kayo manood as a cross-watcher. Okay, yung pangatlong baraha mo is the Chariot card. You're thinking of moving. Yun na nga. Parang may movement ka na gusto mangyari sa buhay mo. Pero hindi ka basta makausad, Libra. Kasi nga parang merong mga napakaraming mga silent battles na pumapasok sa isipan mo or sa buhay mo. Okay? Libra, ano ba tong mga silent battles na to? Parang ikaw lang ang nakakaalam. Ayaw mong ipaalam sa mundo. Ayaw mong ipaalam sa mga mahal mo sa buhay itong pinagdadaanan mo ngayon. Okay? Mag-comment ka nga, Libra. Ito yung energy. Ito yung malinaw, napakalinaw na mga mensahe na pinakikita ng baraha. Meron ka daw nararanasan ngayon na ikaw lang ang nakakaalam. Meron kang problema na gusto mo ma-solve ito on your own. Gusto mo ikaw lang ang makasolve to hanggang matapos ito. Okay? Kasi Chariot is about movement, moving on. But you cannot move on. Hindi ka nakaka-move on dahil sa mga bumabagabag sa isipan mo. Isang sitwasyon na matagal mo nang kinikimkim na ikaw lang ang nakakaalam. Sige. Para sa pang-apat na card ha, napakalinaw ng mensahe, nagko-connect ang ating mga cards.
Okay, okay. Oh, Libra, malinaw na sa ating pang-apat na braha. May kinalaman daw sa pera. May kinalaman sa pera or finances ang itong bagay na to na problema mo kaya hindi ka move on sa next chapter of life. Napakarami mong gustong mangyari, napakarami mong pinaplano pero hindi mangyari-yari sapagkat naka-stuck ka sa isang sitwasyon na may kinalaman sa pera. Two of Pentacles is all about balance. Parang siguro, parang ano ba to? Parang may nagastos kayong pera na hindi sa inyo? Meron din ba kayong parang savings tas bigla kayo na scam? Or parang naloko kayo na nakaka-apekto sa inyo? It's all about money. Libra, sige mag-comment nga kayo kung naranasan nyo to. It's all about decision na nag-fail. Nakala mo magsasucceed pero yung pala at the end biglang bumagsak kaya hindi ka maka-move on. Siguro isa rin sa factor kaya hindi ka maka-move on sa Chariot card, hindi kayo makausad sa buhay ay naka-stuck ka na siguro inutang mo yung pera na ito. Maaring nagbabayad ka pa rin hanggang ngayon at hindi, alam mo yun, napakarami mong gustong gawin, napakarami mong plano pero hindi mo magawa dahil nga nagbabayad ka pa rin ng utang o kailangan mong ibalik yung bagay nun. Kailangan mong magsimula muli sa una or from the scratch. Wow! Sige nga Libra. Spirit Universe, Spirit Guide, Saint Michael. Napakalinaw ng mensahe ng ating Saint Michael para sa inyo Libra. Okay? Ito na, lumabas na, sige. Tingnan mo. Nahulog. Page of Pentacles. Okay. Magkasunod na Pentacles, balance, and now Page of Pentacles. Hawak mo na raw yung pera. Hawak mo na raw yung napakalaking pera before, napakalaking abundance, but parang napabayaan mo ito, na mismanage mo ito. Di mo na balanse ng maayos. Okay, Libra. Siguro this is a lesson learned for you na nais parating ng Saint Michael na maging maingat na sa mga susunod na desisyon na gagawin at huwag basta padalos-dalos, lalo na kung may kinalaman sa pera. Kasi kita mo, anong sitwasyon mo ngayon? Stuck ka sa isang posisyon na gustuhin mo man mag-move on, mag-umusad, magsimula muli, mag-negosyo muli, mag-abroad o kung ano man ang plano mo. Pero hindi kasi may mga bagay kang dapat pagbayaran na unahin dahil may kinalaman dun sa past mo na bagay na ginawa na nag-fail. Okay, this is all about money talaga, napakalinaw. Ayun, hawak mo daw yung pera, napakalaking abundance na sana pero hindi mo lang na manage ng maayos. Okay? For the 6th card para sa inyo. And ulitin ko po, if this is your first time at nakaresonate po kayo, please huwag nyo kalimutan mag-subscribe po. At mag-comment po kayo, nababasa ko po mga comment nyo isa-isa. At pakishare na rin po nitong ating video sa mga kakilala nyo, kamag-anak, opisina, kaibigan na mahilig rin sa tarot reading para matulungan din natin sila mabigyan ng isang soulful and meaningful na tarot reading. O, tingnan mo. Pang-anim is the 10 of Swords. Hindi ka nakakatulog. Balisa ka, Libra. Dahil nga dito sa bagay na ito, balisang-balisa ka to the sense na parang ayaw mo nang bumangon, nawalan ka ng ganang kumain, ayaw mo nang makipag-usap sa mga tao, gusto mo nasa kwarto ka lang. Your heart and mind and soul is filled with loneliness. Punong-puno ng kalungkutan ang buhay mo ngayon. Dahil nga dito sa na-mismanage mo, napakalaking pera nito. Parang napakalaking pera nitong nawala sa'yo, Libra. Okay, kaya ito, yun yung nilalabanan mo ngayon eh. Yan no? Sword, ito yung Knight of Sword, nilalabanan mo yung lumalaban ka sa up to the point na gusto mo, pating isipan mo, nilalabanan mo, yung sa mental mo na lang. Yung sa physical mo, hinang-hina ka na, walang-wala na, pero sa yung isipan na lang, yung mental na lang yung inaano mo, nilalaban mo para magpatuloy ka sa buhay. Okay? Sige, naka-anim na tayo. Alamin nga natin yung pang last 4 cards. Alamin natin kung anong pwede mong gawin, Libra. Tingnan natin. Spirit Universe, Spirit Guide, Saint Michael Archangel. Last 4 cards para sa ating pinakamamahal na sign ng Libra. Sige, buuin na natin. Yun, sa 2, 3. Last one. Yun, okay. Hindi po nakahagip ng camera yung iba, pero sabi ko nga, honest po ako sa aking reading. Sige. Tingnan natin, Libra. Okay. Sige. Huwag nyo pong bitiwan. Huwag po kayo mawawala sa ating reading sa pagkatuloy-tuloy na ito. Okay, King of Cups. So, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Sige, isa pa. Magkasunod na parang hierarchy card. King of Cups and Hierophant. Anong ibig sabihin ng Libra?
kulang kayo sa dasal. Kulang kayo sa tiwala sa Panginoon sa universe. Okay? Ito ang gagawin nyo ngayon. Go to the church every Sunday or kahit anong araw gusto mo, magsisindi ng kandila. Every night, you ask for the guidance of the Lord. Okay? Siya lang ang tanging makakatulong sa atin. Because ito, positive na itong baraha King of Cups. Ayan This is your dreams, aspirations, and nais mo marating. And here comes the Hierophant, sinasamba. Or it's about higher being. Ito yung kulang sa inyo kaya nangyari itong mga to. Masyado kayo nagtiwala sa sarili mong galing, sa sarili mong talino, sa sarili mong desisyon. Diba? Sabi nga sa Bible, lean not on your own understanding. Huwag masyadong tiwala sa sarili. Kasi ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng lakas, ng talino. Kailangan siya pa rin ang mauuna. Huwag yung feeling natin matalino tayo ay alam natin ang lahat. Kasi kapag nag-fail tayo, pag bumabagsak ang ating mga desisyon, ay sinisisi natin ang Panginoon. Samantalang dapat siyang inuuna natin. Okay, Libra, alam na ngayon ang dapat mong gawin para kahit papano maka-move on ka na mabilis na masolve ang mga problema, mabilis na masolusyonan ang mga problema at makapagsimula ka muli. Try to connect, to communicate with God, the higher being sa Panginoon. Ask for the guidance of the universe at tutulungan ka niya. Okay, page of 1, pang siyam mong baraha at 10, tatapusin natin. Kita mo? The Hierophant, the High Priestess, talagang the Page of Wands. Okay, tingnan mo. Pang siyam tong baraha. Siya lang ang humarap doon puro nakaganito kanina. Yung una natin baraha, King of Wands, hindi ka nakaka-move on, marami kang iniisip. Tingnan mo to. Page of Wands, para may tatlong pyramids or mountains. Ito yung dreams and aspirations mo. Ayan mo. Makakapagsimula ka ulit, makakabangon ka. Yan, tinitingnan mo yung mga unti-unting tumutubo pa rin. Sabihin, may pag-asa pa rin para sa inyo, Libra. But, eto, lumabas yung pang last card mo na the High Priestess. Magkakapatid sila nila Hierophant. Ibig sabihin, kinakailangan mo talaga ng guidance mula sa Panginoon. Here, Priestess. Look at the cross on her chest. Tingnan mo, kailangan talaga. Siguro masyado ka lang nagtiwala sa sarili mo, Libra. And this is the time para magtiwala muli sa Panginoon. Unahin siya, magdadasal lagi. Lahat ng plano na gagawin mo, siya ang unahin. Sa kanya ka manghihingi ng guidance. And everything will fall into place. Especially success, abundance, and prosperity. Okay? Naway nabigyan ko kayo na napakalinaw na mensahe. Mga pinakamamahal kong soulmates na Libra, galing sa ating pinakamahal na gabay, San Miguel de Arcangel, Saint Michael Archangel. Maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, suporta, pagmamahal dito sa inyong lingkod, Renzo Tarot Channel. Maraming salamat. Ano man ang ginagawa nyo ngayon, mag-iingat po kayo lagi and God bless us all.